pinaka-importante is to listen your body. Tandaan, pag nakaramdam kayo ng hilo, nakaramdam kayo ng sakit ng ulo, palpitation, take note, palpitation. Yan yung first symptoms ng dehydrated person na bumibilis ang tibok ng puso, palpitation. Pwedeng body pain. Okay? So, sip your electrolytes. Kung hindi nawala itong mga discomfort ninyo, break your fasting. Kaya nga, wag na nating hayaang ma-extend ang fasting ninyo. Kung nakakaramdam kayo ng mga discomfort, listen to your body. Wag nating hayaan mawalan kayo ng ulirat. Ay, naku po. Nakakatakot yan sa mga kasambahay natin. If you feel this discomfort, sip your electrolytes. If after 30 minutes, hindi nawala, eat your food. Okay? Bawal magpuyat. Kaya, fasting will heal you. Ang fasting, ito yung autophagy, dun mo makukuha ang, okay? So, continue your fasting, continue your low carb, lalo na pag sinimulan nyo sa paglo-low carb. Mas madaling gawin ang fasting. Instead of yung nag-start kayo sa fasting, palagi mo binabantay yung oras, no? Ay, nako, may 2 oras pa para maka 18 hours ako. 16 hours pa lang, nakakaramdam ka na ng hilo. Naku po, nahihilo na ako. Nakakaramdam ka na ng sakit ng ulo. Kahit na anong inom mo ng electrolytes, hindi nawawala. I-break nyo na yung fasting. Make sure when you break your fasting, nutrient-dense food. Wag high carbs. Marami dyan, no? 20 hours fasting, 22, ngayon. Nag-break siya ng fasting, eating pasta, pizza, naku po, high carbs. Okay? So, hindi nyo masusustain yan if you're going to break your fasting with high carbs. Kasi eventually, after 2 hours, magugutom kayo. After another hour, magugutom. Yan pinagkakaiba ng mga low carb. Pagka low carb, nasanay na kayo dyan, magugulat kayo, hindi kayo gutumin. Pero, merong time na kailangan natin i-shorten ang fasting. May time naman na kailangan natin i-extend na rin ang fasting. If you have illness, if you're injecting insulin, may oral medication kayo na kailangan ng food, wag muna natin i-prioritize ang fasting. But, you can do fasting. Minimum 12 hours. Alright. So, another knowledge, another learning. Tandaan ninyo, ito ay if you are going to do it properly. Okay? So, consult your doctor if you have health condition. Etong live na to, for knowledge and learning purposes only. So, ngayon, sasagot tayo ng mga questions. Pakishare po itong live na to. Okay? Pati sa TikTok. Alright. Ayan. Unahin nga natin tanong sa TikTok. Okay. CKD5, ano ba ang tamang diet? Tanggalin nyo na po yung mga ultra-processed food. Marami pong tatanggalin and we need the weight. Kailangan i-compute natin ang weight kasi hydration, i-compute din natin yung protein requirement natin. So, need consultation talaga for proper education. No? Ayan. Okay. Uy. Okay. Ano mga tanong dito? Wala. Walang tanong sa Facebook. Okay. Ayan. Kaya nga po, Doc, dami kasi sakit ngayon. Oo nga.
Lalo na ngayon, no? Flu season, grabe. Imagine mo, ubo, sipon lang, ma-admit kayo. Hirap huminga, no? Ingat po kayong lahat dyan, no? Huwag magpupuyat. Always sleep early. Eat real foods. Nagpapababa ng immune system ang sugar. Eat real food. Doc, dapat ba strict low carb agad? Kasi po, may maintenance po sa sugar, tapos tumatakbo po husband ko, di na po kaya biglang bumagsak sugar niya habang tumatakbo. Okay. Well, if you know how to do the low carb, much better strict tayo. If you have maintenance sa sugar, saan nyo iniinom to? Okay? So, kapag tumatakbo pa kayo, are you running in a fasted state? So, depende po yan. Yung iba kasi, kumakain muna bago tumakbo. Pero ako, when I do training, in a fasted state. Okay? Okay, ano po pwede panimula para magamot nag-uumpisang high blood na sakit? Okay, first time na may hypertension, how old are you? Kung mga bata, alam ko na yan, palagi nagpupuyat. Sa mga matatanda, mga stress, no? Tingnan natin, mayroon ako isang judge na patient, no? It took us 7 months just to control his blood pressure. So, unti-unti nabawasan natin ang medication. Pero after more than a year, nagpa-consult ulit sa akin. Wow, ang ganda ng BP niya. Tinanggal ko na yung mga medication. Alam niyo bakit gumanda ang BP? Nag-retire. Okay? Mapapansin niyo naman, magbakasyon kayo ng 1 linggo. Okay? Bakasyon lang. Tingnan niyo yung BP niyo kung gumaganda. Pag gumaganda, stress kayo sa trabaho. Okay, judge. Talagang stressful ang kanilang mga trabaho. Okay? Hyperuricemia. Okay, yung mga hyperuricemia, mataas ang uric acid, address nyo ang fluids. 2/3 of uric acid is produced by our liver. So, sa katawan natin yan. So, nailalabas yan sa ihi through our kidneys. So, kailangan natin hydration. Kaya nga, hydration pa rin. Okay? Tapos, iwas tayo sa mga fruits. Lalo na sa mga GMO fruits. Focus lang tayo sa strawberry, berries, and avocado. Okay? Ayan. Ayun. Doc, wala po akong gana kumain. 1 week po ako linagnat. Naku po. Bumaba po ang timbang. 2.5 kilos. Ano po mainam kainin? 3 years na akong nag-LCIF. Bone broth. Okay? Mas madaling i-ingest. Hindi nyo na ginunguya. Kadalasan pag may sakit, tamad ngumuya. Okay? So, bone broth, pahinga, consult ka na agad, baka kailangan na ng antibacterial, baka usually no, pagka may viral infection or flu, ganyan, pwede magkaroon ng secondary infection by a bacteria. So, need consultation. Hanggang 3 days lang ha, huwag nyo nang pa-extend ng more than 3 days. Ang sakit ninyo, ang lagnat ninyo, ubo, sipon. Kung 3 days hindi nag-i-improve, consult na agad. Huwag nyo nang observe. Marami ngayon, ino-observe pa, inabot na 1 linggo, ayun, na-admit tuloy. Pero hindi biro ang ano ha. Meron ako napanood. May nakita ako sa Facebook. 5 days. Ang tingin, dengue, pero hindi naman pala dengue, parang viral infection. 130,000 na gastos. No? 5 days. Oh. Grabe. Okay? Ayan. Okay, psoriasis. Posible bang gumaling? Ito. Sa lahat po naman yung psoriasis, tanggalin nyo na lahat ng mga ultra-processed food.
I-focus kayo sa lutong bahay, tanggalin nyo yung condiments. Maraming ganyan, nag-i-improve ang mga psoriasis. Or kung merong active inflammation, baka kailangan ng antibiotic. So, consult pa rin sa ating mga derma or inyong trusted doctor. Liberal low carb ko ngayon. Ayon ng doctor ko na hindi ako kumain ng rice. Meron akong gallstone medication. Well, it's up to you. You are the pilot of your health destiny. Okay? Kung sa tingin niyo okay naman ang liberal, gumaganda ang laboratory, lumalakas kayo, sa akin, that's 2 cups of rice per day. Liberal po yan. Ang moderate, 1 cup of rice per day. Wala ng bread, biscuit, pasta, noodles. Make sure na maging active kayo para ma-burn ninyo itong mga kinakain. Pero if you are diabetic, if you have fatty liver, I suggest you do the strict low carb. Magpa-consult po kayo sa doktor na nakakaintindi ng low carb. Ma-adjust naman po yan. Okay? Doc, tanong lang po, malakas ba makasira ang gamot sa kidney? Okay, ang gamot na nakakasira sa kidney ay yung mga pain reliever. Pag ginawa niyong vitamins ang pain reliever, kung tolerable naman, huwag na kayong uminom ng pain reliever. Kung tolerable, apply na lang kayo ng Salon Pass or warm compress. Di ba? It will damage your kidney talaga. Pero take note, no? If you are hypertensive, if you are diabetic, etong illness na to, etong mga sakit na to, hypertension, obesity, and diabetes, these illnesses will damage also your kidney. Kaya nakafocus ka lang sa gamot, pero diabetic ka pala, hindi mo naman nakokontrol ang sugar mo, i-damage niya ang kidney mo. Hypertensive ka, hindi nakokontrol ang blood pressure nyo, pwedeng i-damage ang kidney mo. Okay? Yan. So, hindi lang sa gamot ang nagda-damage ng kidney, pati yung mga sakit. Okay? Ano pa? Doc, bakit kaya minsan kapag nag-cheat, high carb, kahit konting chocolate, naku, sarap ba ng chocolate nyo dyan? Wala namang effects or nabalik na sakit, pero bakit biglang nakaka-depress or iiyak na lang may effect sa mental? Okay. No? Pag sugar, no? When you take sugar, ito yung ups and downs na sinasabi ko. Upper siya pagkakain. Tapos, after a while, downers din, nawawala rin yung kanyang effect. No? Kaya palagi kain ng kain. Chocolate. Gusto palagi up, up, up. Pero nagkokos din ng pagbagsak ng energy din. Okay? So, ka na mag-chocolate. Okay? Or share mo na lang yung chocolate. Baka kasi iniisip mo, sayang, no? Marami sa mga Pinoy, ang pagkain, pagka nakitin nila dyan, sayang, kakainin ko na lang. O, ang gawin ninyo, share, pamigay nyo. Okay. Ayan. Okay. Ano kaya pwede ipalit sa Jardiance Duo? Ako po. Consult your, tingnan natin ang sugar. Kung mas madali yan, mag-low carb ka. Pag nag-low carb ka, baka matanggal yung Jardiance Duo na yan. Okay? So, change your lifestyle, change what you eat. Yung way of eating mo, ayusin mo, nakokontrol ang sugar. And eventually, na tatanggalan ng gamot. Paano simulan ang magamot yung stage 2 hypertension? Change your lifestyle. Hanapin natin ang cause ng hypertension. Okay, laboratory, then ano yung lifestyle mo. Yan. Pagka nakita natin yung cause ng hypertension, magagamot siya. Okay. Doc, bakit po ang bilis ko mabusog? Konting pork, egg lang nakakain ko. OMAD po ako. Yan ang benefit ng low carb.
Di ba? Ang dali mag-OMAD pag naka-low carb kayo, lalo na strict. When you change what you eat, if you are eating high carbs, every hour, every 2 hours, you look for food. Totoo yan. Madalas naghahanap kayo ng pagkain. Okay? Kaya kung naglo-low carb kayo, ayan, hindi kayo nakakahanap ng pagkain dahil hindi kayo nagugutom. Okay. Okay. Anong magandang vitamin supplements for graveyard shift workers? Alam niyo yung mga graveyard shift workers, ang vitamins niyo? Tulog. Matulog kayo. Kasi kadalasan, hindi kumpleto ang tulog nila. Okay? We give supplements kapag underweight and pag may mga laboratory result kayo na mabababa, like ang hemoglobin mababa, so we will supplement with iron. Okay? Kaya nga tinawag na supplement. It will supply dun sa kulang. Okay? Kung sa mga graveyard shift, anong kulang? Tulog. Okay. Ang problem nga sa mga graveyard shift, no? Yan yung madalas kumakain ng processed food. Easy to prepare. 3 minutes lang ba? No? Kalimutan ko na. Yung hahaluan mo lang ng mainit na tubig. Ilang minutes? Kung 3 or 5 minutes. Not sure. Nako, kapag overweight, how many hours ang fasting? Wala sa weight po yan. Okay? Oo nga, no? So, kanina sinabi ko pag underweight, 12 hours. Okay. Sa mga hindi naman underweight, normal weight, obese 1, overweight, obese 2, eat when hungry. Stop when full. Kasi, bakit kayo naging overweight? Kain ng high carbs. Okay? Ngayon, once you change your lifestyle, nag-low carb kayo, kahit 3, 4, or 5 times kayo kumain sa isang araw, to make sure that you will eat yung nutrient-dense food, not the high carbs food. Masasana yung katawan ninyo after 2, 3 weeks, or 1 month, magugulat ka, uy, hindi ako gutom ah. So yung 12 hours fasting na-extend to 14 hours, na-extend to 16, 17, 18. So, kahit overweight po kayo, follow lang natin yung simple rule, safe food list lang, then eventually mag-a-adjust ang katawan ninyo. Okay? Okay. Naka 18.6 akong fasting, taking hypertension, diabetes meds. So far, okay naman. Okay, continue lang po tayo, no? Okay, anong possible cause ng hypertension? Normal mga labs ko, creatinine, liver enzyme, sugar, blood cholesterol, normal lahat. Okay, work, stress work, puyat, okay, tapos ano pa? Dehydration. Yan yung mga kailangan natin. So, bumili na kayo ng talagyan ng tubig ninyo. Okay. Paano magsimula sa low carb? Sugary food, ultra-processed food. Diyan kayo mag-start. Tanggalin nyo na. Ano po ang gagawin pag mataas ang sugar? Naku po, edi yung mga food na nagpapataas ng sugar, ano mga to? Sugary food, sugary drink. Ultra-processed food. May hidden mga sugar yan. So, iwas na yan. Lahat ng mga fruits except strawberry, berries, and avocado, mababa ang mga glycemic index. Yung mga prutas na matataas, iwasan nyo na. Okay, ano pa? Yung mga root crops, plus din sa sugar. Kaya yung iba nagugulat, Dok, hindi na ako kumakain ng mga matatamis, tsaka mga matamis din ng mga inumin. Bakit mataas pa rin ang sugar ko? Tatanungin mo, kumakain ka ba ng banana Q? Kamote Q? Kumakain ka ba ng mga prutas? Oh. Ay, yes. Yun. Pwedeng tumaas ang sugar. Okay?